So ikaw, you need to be a good looking guy sa mata ng girlfriend mo. Pambabae yung Brad, hindi tayo nasa Disneyland, okay? Hindi kasi Ken. Kaya ulitin ko bro, kahit sino pa makarelasyon mo, pwedeng maulit yung nangyari sa'yo. Yung pag-cheat niya na yon, hindi overnight yon. You're a simp, or maybe you are so fucking nice. Alamin mo kung ano yung mali mo sa sarili mo na nagawa mo. You are submissive, though you're a man. You're trying hard, di ba? You're trying hard to make her like you. It will be unfair na magsasuffer siya because of your past. Pag hindi ka nakapag-grieve, dala-dala mo yan kahit sa ang relasyon. Bro, the more na ginagawa mo yun, it shows on your body language. Hey, what's up guys? It's you boy, Suplado Moto. Okay, for today's vlog, for tonight's vlog, let's talk about ang nag-message sa atin. So si Ropa, ang problema, of course, EA. So ang kanyang EA, break na daw sila. Ito ang masama guys, magkasama sila sa iisang kumpanya. Guys, ito yung sinasabi ko sa inyo. Wag na wag kayong jojowa ng katrabaho nyo kasi mahihirapan kayo. Mahirap jumowa ng katrabaho. Yun nga lang magkagalit kayo, mahirap na. Yung pa kayang nag-break kayo. Kaya guys, sa mga Ropa natin dyan, ito yung pinakaiwasan nyo. At wag na wag nyong gagawin. Kasi para kayo nagpukpok ng martilyo sa ulo. Una-una, pag jumawa ka ng kasamahan mo, wala ka ng game kagad. Why? Sa bawat kilos mo, alam niya, di ba? At ito pa, madali kayo magkakasawaan. Why? Kasi magkasama kayo sa trabaho eh. Nawawala yung polarity, nawawala yung mystery. Gets? Napakahalaga ng mystery guys. Kailangan natin sila bigyan ng ng wondering. Kailangan mag-isip sila. Kailangan isipin nila tayo. Kailangan nilang mag-wonder kung anong ginagawa natin. Pero kung given na lahat ng ginagawa mo, alam niya, so do you think you can still increase her attraction? No! Kaya guys, mga Ropa, wag na wag kayong jojowa ng kasamahan nyo sa trabaho. At wag na wag kayong didiskarte ng kasamahan nyo sa trabaho. Kasi araw-araw kayong nagkikita. At araw-araw kayong magkikita. Sablay yan eh. Ropa, hindi mo sinabi sa akin kung ilang months kayo at or taon kayo. Hindi mo sinabi sa akin kung paano kayo nag-break. Ang gusto mo lang makamove on. Eto kasing si Ropa, ang gusto niya kagad instant Brad. Gusto niya mapakita dun sa EA na nakamove on na siya. Gusto niya mapakita sa EA na wala na talaga siyang nararamdaman. Bro, the more na ginagawa mo yun, it shows on your body language. Believe me. Yung mga nagpapanggap na nakamove on, ang totoo niyan, hindi nakaka-move on talaga. Yan yung talagang feeling hurt. Yan yung mga talagang nagsusumigaw. Sinasabi mo by words na move on ka na, wala na. Pero by your actions, kitang-kita at ramdam na ramdam nila. Lalo na yung mga taong nasa paligid mo. Brad, ang mapapayo ko sa'yo, you need to grieve. You need to accept na wala na kayo. Pero mga Ropa, ang kwento kasi ganito. Niloko siya nung EA niya. So, lalong mas masakit yun. Niloko ka. Di ba? Nag-cheat siya sa'yo, tapos kasamahan mo pa sa trabaho yung EA mo. Pero hindi mo sinabi sa akin kung kasamahan nyo rin sa trabaho yung pinalit niya sa'yo or yung reason kung bakit siya nag-cheat. Kung sinabi mo, then I can say na medyo mas malala yun. Kasi makikita mo sila eh. Sweet or nag-uusap. Yun nga lang, nag-uusap sila eh. Baka hindi mo na alam kung anong gagawin mo eh, di ba? Kaya naintindihan ko rin kung bakit gusto mo kagad maka-move on. Pero I just want you to know na hindi ka kagad makaka-move on. Yung mga lalaking nagka-club, yung mga lalaking nag-ano kagad, nag-jump to jump sa mga iba't ibang klaseng babae, pag hindi ka nakapag-grieve, dala-dala mo yan kahit sa ang relasyon. Kasi hindi mo nakita kung ano yung dapat mo matutunan. At hindi mo tinignan kung ano yung saan ka mali. Ang pinakita mo is, pinalitan mo lang siya. Well, depende rin naman yan sa nararamdaman mo. Parang, I can have another you in a minute, sabi nga ni Beyonce. Pero guys, tandaan nyo, kung malalim ang pagtingin mo sa kanya or kung naging genuine ka sa nararamdaman mo para sa kanya, then it's better to grieve sa nararamdaman mo. Kasi hindi pwede
na hindi ka mag-grip dyan. Kasi kawawa yung magiging next girlfriend mo kasi magsasuffer siya. It will be unfair na magsasuffer siya because of your past or because of your ex-girlfriend. Gets? Kahit siguro ikaw yung nasa kalagayan. Eto, tayo sa pain eh. Very tayo sa pain. Kumbaga, hanggat maaari kaya natin i-tolerate yan eh. Lalaki tayo. Kaya sa'yo rin, Ropa, payo ko sa'yo, you need to be stoic. Pero you still need to grieve. Hindi mo pwedeng pakita yung kahinaan mo. Pero you need to accept kung ano yung nangyari sa'yo. And this is a lesson learned from you. Big time. Kasi niloko ka. Isa lang nakikita ko. I think you are very fucking simp. Or maybe you are a simp. What? For a very long time. Gets? Kumbaga, you're trying to be... Well, may mga lalaki na trying to show confidence. Pero ang totoo, they're fucking simp. Confident sila sa mga babae na kaya nilang i-handle. Confident sila sa mga babae na gusto sila. Pero sa babaeng hindi sila gusto, doon sila nararatel. Brad, dapat ganun pa rin. Kung confident ka sa mga babaeng may gusto sa'yo, dapat mas confident ka sa mga babaeng walang gusto sa'yo. Kasi ang problema sa mga kalalakihan, pag yung wala ganong interes, ano ginagawa nyo? You're trying hard, di ba? You're trying hard to make her like you, which is maling-mali. Kasi hindi makakatulong yun sa creating attraction. Ang kailangan mo ang gawin, mas lalong wala ka dapat gawin. I'm not saying make her suffer, pero pag talaga mababa ang interes, ayaw mo na, di ba? Hindi mo kailangan kausapin lagi yan, hindi mo kailangan lagi i-message yan. Guys, tandaan nyo, pag ang mababa ang interes, mas yun yung dapat mong gawin na huwag ka makipag-usap sa kanya or huwag ka makipag-message sa kanya. Kasi mababa nga interest eh, di ba? Low interest siya eh. Yung indicators of interest, kung alam mo mababa, huwag mo ipilit. Tsempuhan mo. Ito yung medyo matcha-challenge ka in a way na how to make her like you. Pero kung ilalagay mo siya sa pedestal, yun ang mali mo. Uulitin ko, wag na wag yung ilalagay sa pedestal kahit sinong babae. Kahit 6, 7, 8, wag na wag. Kasi it will backfire on you. Kasi pag once na nilagay mo sa pedestal ang babae, isa lang nakikita sa'yo. You are a simp. You are submissive. Though you are a man, you are submitting to her femininity. Gets? Kaya never ever submit sa mga ginagawa niya sa'yo. Basta ikaw pa rin ang masusunod. Kung kailan mo siya gusto kausapin, kung kailan mo siya gustong ayain, ikaw pa rin ang masusunod. Stop creating attraction through message. Kasi it's hard to make it work. Kasi mahihirapan ka. Why? Kasi mababa na nga interest, tapos magme-message ka pa. Lalo mo lang nilalagay yung sarili mo sa alanganin. Hindi ka re-replyan yan. Or pwedeng isin ka, tapos hindi ka uli re-replyan. Yun ang mas malala. Diba? Nakahang ka, Brad. Iniwang ka nakahang. Anyway, so Ropa sa'yo, you need to accept. Wala na siya. Ang kailangan mo ngayon gawin para maging busy ka, you need to focus on yourself. Lagi ko sinasabi to sa mga vlog natin. Kung gusto mo mag-move on, you need to focus sa mga bagay na hindi mo nagagawa dati nung kayo. Alamin mo kung saan ka nagkamali. Alamin mo kung bakit kanya niloko. Huwag mong alamin kung paano sila nag-usap. Huwag mong alamin kung paano sila naging close. Huwag yun. Alamin mo kung ano yung mali mo sa sarili mo na nagawa mo. Pero isa lang nakikita ko, you're a simp or maybe you are so fucking nice. What? Doon tayo guys sa talo eh. Yung akala natin na pag naging nice tayo, mag-i-stay siya sa relationship. No. Lagi yung tatandaan, ang babae dictate by their emotions. They are dictated by their emotions. So ibig sabihin, they are always making decision based on their emotions. Ulitin ko, women needs highs and lows of emotions. Kailangan nila roller coaster. Kailangan urong-sulong ka. Kailangan hindi nila ma-figure out na gusto mo sila or may patutunguhan ba yung relasyon nyo. What? Yeah. You hear me, bro? Ha? Hindi ba dapat malaman niya na may patutunguhan yung relationship namin? Well, not most of the time. Kung nasa relasyon ka na bago-bago pa lang, hindi mo kailangan ilathala sa kanya na, ganito plano natin ha. Yung date, pwede. Pero yung plano mo sa relationship nyo, kung paano mag-work, kung ano gagawin nyo, no. Hindi niya kailangan alam lahat. Okay? Or hindi mo dapat talagang ilahad lahat ng baraha mo para masabi mo na, aking ka lang girl. Ito yung mga gagawin ko sa'yo. No, hindi ganun. Kailangan lagi may surprises. Kailangan lagi may mystery. Kailangan may polarity. Polarity is, kailangan niyang maramdaman who's the fucking leader in the relationship. Okay, balik tayo sa Europa. Kailangan mong alamin, like I said, kung anong naging rason, kung bakit siya nanlamig at bakit kanya niloko.
yung pag-cheat niya na yon, hindi overnight yon. Hindi niya naisip na, ay, mag-cheat kaya ako tonight. No, it's not. Matagal na yon. It's accumulation of your being nice, or maybe because of your being simp. Naipon na pagiging nice mo, or naipon na simping mo. You are always simping around, na which is hindi attractive sa mga kababaihan. Kaya ulitin ko bro, kahit sino pa makarelasyon mo, pwedeng maulit yung nangyari sa'yo. Kaya this is your wake up call. Nasa iyo ang decision ngayon kung wala kang babaguhin sa sarili mo. Kung ayaw mong maulit yan, you need to improve. You need to do something. Okay? So, tinatanong mo sa akin, paano ka makakabubo ng mabilis? Walang shortcut dyan, bro. Especially kung ikaw yung nag-invest ng sobra. Ang kailangan mong gawin is to improve yourself sa mga bagay kung saan ka may kulang. Kung masyado kang simp, ngayon alam mo na. That's the price you have to pay when you are so simp. If you're a nice guy, that's the price you have to pay. Pwede ka ma-take advantage. If you're a fucking white knight, you won't feel any success sa babae. Why? Kasi ang hinahabol mo lang sa isang babae is yung makonvince mo siya na ikaw yung the best. Kasi karamihan ng white knight ganun eh. I'm the best guy. Okay? I'm the best sa ex mo, sa mga nanliligaw sa'yo. Yan lang ang gusto ng white knight. Yung may mapatunayan sa sarili niya na he is the fucking best. No bro, you are not the best. Kasi bro, sa mga nagpapaka white knight, you are not the best. Yung mga lalaki na you're trying to save the woman sa ex niya na nanloloko, nambubugbog, or yung inuutangan siya, hindi siya binabayaran. May mga ganyan lalaki trying to save the woman eh. Hindi nyo ba alam na sinasabi niya lang sa'yo kung bakit siya malungkot? Hindi nyo ba alam na sinasabi niya lang sa'yo na kung paano siya niloko? Pero it doesn't mean she's interested sa'yo. She's not interested sa'yo bro. And she will never be. If you're trying to save her, maling-mali ka na. Kasi hindi naman siya nagpapasave. Okay? Gusto mo lang i-save siya kasi yun nga, yun yung pride mo. Gusto mo ipakita sa kanya na you are the best. I'm talking about the white knight ha. I'm not talking about this guy. So balik tayo sa Europa. Ilang masasabi ko sa'yo, you need to improve yourself sa mga bagay na mga alam mong may pagkukulang ka. Kung naging unfair ka sa sarili mo dahil masyado mong binigay lahat ng oras mo sa kanya, ngayon it's time to take it back. Okay? It's time to improve something for yourself. It's time to learn something new. Ngayon, nakita mo ako, hindi ko alam paano mo nakita tong natin, page natin, pero nag-message ka. I'm glad nakita mo to. Panoorin mo lahat ng videos natin from the top hanggat maaari. Gusto kong marinig mo lahat ng sinasabi ko, at gusto kong maramdaman mo at namnamin mo yung mga words by words na sinasabi ko. Sana makatulong sa'yo. Well, basahin mo na rin yung mga comment kung hindi ka convinced sa sinasabi ko. Dahil kahit pa paano, may mga ropa tayong natulungan. At alam ko, masaya sila sa mga content na naibibigay ko. And that's why I'm still here doing this, because I know I'm helping you guys. And this is for all of us na kailangang magising or kailangan ituwid yung baluktot na paniniwala. Kasi masyado tayo naniniwala sa fairy tale. Pambabae yung Brad. Hindi tayo nasa Disneyland. Okay? Hindi kasi Ken. Hindi kasi Ken ni Barbie na ubod ng gwapo at ubod ng yaman. Hindi kasi Dao Mingsu. Hindi kasi Piolo Pascual. Hindi kasi Richard Gutierrez. Lahat na sasabihin mong good looking guy, hindi ikaw yun. Ibang tao yun. So ikaw, you need to be a good looking guy sa mata ng girlfriend mo. Okay? So, again Ropa, you need take notes sa mga sinasabi ko dito, and ilagay mo rin sa notebook mo or notes mo kung saan ka pinaka nagkamali. Pero dalawa lang ang nakikita ko. You are always simping and you are so fucking nice to her, because a woman that respect you will never ever cheat on you. Okay? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. And bye-bye. Show love and peace out.